Please open your Bible in Book of Matthew, chapter 16, verse 18. Ayan. Sabi dito, "Now I say to you that you are Peter," which means rock. Okay, which means foundation. "And upon this rock I will build my church. And all the powers of the enemy, all the powers of hell will not conquer it." So, ibig sabihin, if you are part of the church, okay, if you are redeemed, ikaw, sabi nga natin, kung anak ka ng Diyos, ayan, no gates of hell will stop the church progress. Okay? So, alam niyo po, as we talk about the church and loving the church even when it's hard, sa totoo lang, talagang sabi nga, ang church, hindi ito lugar ng mga perpektong tao. Okay, ito ay lugar ng mga taong naghahanap ng perpektong Diyos. Amen. Sa paningin ng iba, there is nothing remarkable about the church. Parang hindi natin napapansin, di ba? Kung sa paningin ng iba, kung ano ba talaga ang kahalagahan ng church. But the church has more beauty and more value than we can see with our physical eyes. In the New Testament, if you read your Bible, there are so many revelations about the value. Okay? At yung pagiging kaibig-ibig ng church. Okay? At karamihan dito mababasa natin sa mga letters ni Paul. Okay? Ni Apostle Paul. And surprisingly, kasi alam naman natin, Apostle Paul had a very complicated relationship to the local church. Kasi minsan din naman na si Apostle Paul ay persecutor. He persecuted the church. Di ba? Sabi nga ng Bible, talagang because of church persecution to the church, ipinapapatay niya yung mga believer bago pa si Paul na-convert. Di ba? Ganun siya mag-persecute sa mga churches, sa mga mananampalataya. And later on, he also faced a lot of challenges with the church. Well, sa simula, pag binasa mo, sabi nga dito sa Acts chapter 9 verse 26, pinaghihinalaan siya nung after his conversion, di ba? After doon sa conversion niya doon sa way to Damascus, nakilala niya ang Panginoong Kristo, di ba? And from Jesus himself, narinig niya yung words na, "Paul, bakit mo ko pine-persecute?" Kasi when you persecute the church, you persecute Christ. Okay, so Acts 9:26, dito, nung na-convert na si Paul, pinaghihinalaan pa rin siya, may duda pa rin yung mga believers sa kanya at that time. Sabi dito, "And when he had come to Jerusalem, he attempted to join." Ayan, di ba? Parang akala ng mga tao siguro, espiya lang to. Di ba? Kasi nga, pinapapatay niya nga yung mga believers during that time. So he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. So ito, tingnan niyo So first, we are talking about yung mga experiences ni Paul. Sabi nga natin, karamihan ng mga revelations na talagang dapat mahalin natin ang church kasi nanggaling ito sa mga sulat ni Paul na alam naman natin na si Paul ay persecutor ng church. Okay? So, pinagdududahan siya na talaga ba, baka espiya lang to. And tingnan nyo, yung experience ni Paul, nararanasan din natin ngayon, today, as a church. He also suffered personal attacks from false teachers and their disciples. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 10, "For some say false letter are demanding and forceful, but in person he is weak and his speeches are worthless." So nakaranas din naman siya ng mga attack from mga false teachers kasi nga nagsimula na siyang magturo patungkol sa gospel, nagsimula na siyang magturo patungkol kay Christ. So, hindi lang siya pinaghihinalaan na espiya, hindi lang siya ina-attack ng mga ibang groups. Meron din siyang mga nakakaalitan
na kapwa Kristiyano. Di ba? Ito, mga na-experience natin to. Meron din tayong mga sometimes na mga nakatampuhan sa loob ng church. Di ba? Yung ayaw mo na mag-church kasi pag nakikita mo, imbis na mabless ka, kumukulo dugo mo. Tama ba? Amen. Bato-bato sa langit. Pag tinamaan, ikaw na yon. Pero sa totoo lang, hindi parang hindi siya bago. Sabi nga, in Book of Acts chapter 15, 36 to 40, sabi dito, after some time, Paul said to Barnabas, let's go back, visit each other where we previously preached the word of the Lord, to see how the new believers are doing. Okay. Barnabas agreed and wanted to take along John Mark. So dito sa kwento na to, nagkaroon ng conflict. Di ba? Nagkaroon ng, sabihin na natin ng hindi pagkakasunduan. But Paul disagreed strongly since John Mark had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in their work. Verse 39, their disagreement was so sharp that they separated. Barnabas took John Mark with him and sailed for Cyprus. Paul chose Silas, and as he left, the believers entrusted him to the Lord's gracious care. Mapapansin mo, no, isa lang naman ang goal natin eh. Diba? Isa lang ang goal natin. Nga lang, talagang minsan talaga may mga bagay talaga na hindi talaga na pagkakasunduan. Pero di ba lagi kong ambilin, ito tandaan nyo to, listen ha. Di baling hindi tayo magkasundo. Basta hindi tayo nag-aaway. Gets nyo? Di ba hindi, kasi may mga bagay talaga na hindi natin talaga pag-aagrihan. Pero ang mahalaga, basta hindi tayo nag-aaway. Kung gusto mo red, gusto ko pula. Di ba? So, hindi lang nagkaroon din siya ng mga, siguro, disagreement within the church. Nagkaroon din siya ng mga disappointments with other Christians, di ba? Kasi in 2 Corinthians chapter 11, 22-29, basahin nyo na lang po sa bahay ninyo, ito kasi yung oras na kinakailangan niya ng karamay, pero walang kapatiran na sumama sa kanya. Minsan may nararanasan tayong ganyan, di ba? Yung parang kailangan talaga natin ng karamay, pero nobody is present. Kaya nga sabi ko, alam mo, pinakamagandang karamay talaga kung walang iba kundi ang Panginoon eh. No? Ang Panginoon kasi hindi ka iiwanan eh, hindi ka pababayaan eh. In 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi dito, the first time I was brought before the judge, no one come with me. Yan. Ito yung pinakamahirap minsan sa isang mananampalataya. Naniniwala ba kayo na minsan yung lagi kang nandyan, di ba? Lagi kang nandyan sa kanila, pero nung ikaw na yung nangangailangan, wala na sila. Nakaranas ba ng ganon? Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi bago to. Hindi bago itong mga karanasan na to sa church. Sabi dito, no one come with me, or no one came with me, everyone abandoned me, may it not be counted against them. Pero pag binasa mo yung mga letters ni Paul, makikita mo talaga doon, he's present everywhere sa mga churches. Di ba? Nandun siya lahat. Di ba? Alam na alam ni Paul itong mga experiences na to, how imperfect and disappointing the church is. Yet, we can see how he truly loved the church. Again, kahit na nga nandyan nakita ni Paul yung mga problema ng mga churches, pero ipinadama niya pa rin kung paano niya kamahal ang church. Again, when I talk about the church, I'm talking about the believers. I'm not talking about this building. Okay? So, minsan ba? Okay. Ano naman, pastor? Yan, di ba? Ano naman ngayon yung kwento ni Paul sa atin? Sa kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, alam nyo ba ito mga karanasan nito ni Paul ay nararanasan din naman ito ng mga churches today? Okay? So, tanungin ko po kayo, kayo ba minsan na-realize nyo na naging unfair kayo sa church? Naging unfair kayo sa leaders nyo? Or naging unfair kayo kay Lord?
Na-realize nyo ba yon? Okay. Ito very practical ito. Lahat tayo guilty somehow dito sa mga babanggitin ko. Kasi minsan meron tayo kasing feeling na meron tayong feeling na hindi natin alam tayo pala nakakasakit na sa church and we are unaware, pero pag tayo ang nasaktan, sobra naman yung sobra naman yung reactions natin. So parang unfair, di ba? So again, na-realize mo na ba na minsan naging unfair ka sa church? Naging unfair ka sa leader mo, at lalo nang naging unfair ka kay Lord? Okay. So, tingnan natin. Ito very practical lang kasi credit ito to the owner, nabasa ko lang kasi ito. Gusto ko lang i-share kasi baka yung iba sa inyo hindi pa nabasa. Okay. Naging unfair ako sa church. Ako na lang to, hindi na kayo. Okay. Naging unfair ako sa church and leaders ko, and most of the times, I could say, naging unfair ako kay Lord when it comes to work and when it comes to sa mga youth, sa mga school. Okay. Okay. When it comes to work and when it comes to school. Kasi alam mo bakit tayo minsan nagiging unfair? Kasi minsan okay lang tayo mag-overtime sa trabaho. Okay lang gumastos. Di ba? Minsan nga, grabe naman, talagang antagal pinag-iipunan natin para makapunta tayo sa paborito nating concert. Tama. Pinag-iipunan natin kasi may malapit ng concert ang Bini. Tama. Yung mga K-pop, mga P-pop, kahit mahal yan ticket na yan, pag-iipunan natin yan. Hindi lang yon, mag-iipon pa tayo para makabili tayo ng mga souvenirs. Okay lang, di ba? Kahit mapuyat, makita lang yung paborito nating banda. Nakikita mo ba yung sarili mo pagka nandun ka sa concert, pasayaw-sayaw ka pa? Di ba? Pero pag nasa church ka, hindi mo nga maitaas yung kamay mo. Hindi ba unfair yon? So, minsan iniisip mo, o naiisip mo bang unfair yon sa church? Tapos iisipin mo pa, parang you found it not so church pagka ikaw na ay napagsasabihan, napapaalalahanan. Diba? Handa kang gumastos, mapuyat, pero pag sa church, ang kuripot. Tama. Diba? Ayaw gumastos, gusto mo laging libre. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mukhang ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Pero true, di ba? True. Minsan unfair Unfair pagdating kay Lord, parang, kaya nga sabi ng Bible, di ba, we need to go extra mile pagdating kay Lord. Pero nagiging unfair tayo Pagka sa school, sa work, kahit lang mapuyat, okay lang. Okay. Number 2, ang unfair natin sa church, sa leaders natin, or kay Lord, when it comes to our love life. Diba? Sa love life natin, kaya mong gawin ang lahat ng efforts. Mapa-oo mo lang yung gusto mo. Diba? Lahat, gusto mong, gagawin mo lahat yung effort. Pero pag sa church na, ang church merong vision to accomplish, ang sabi mo sa sarili mo, masyado namang manipulating tong church na to. Lalo na pag minementor ka na, di ba? Pag sinasabi na ng church na kailangan mo magpa-disciple. Kailangan mo nang kailangan mo na mag-join sa cell group para nadi-disciple ka. Kailangan mo nang mag-attend ng leadership training process para part ito ng mentoring mo. Pero you're not willing to exert effort. Pero pag meron kang gusto, di ba? Grabe, kahit nasungkitin mo yung buwan at saka bituin, gagawin mo. Now, when it comes to distraction, di ba? Pag yung mundo, okay lang na tumigil ka. Pag sinabi sa'yo na, okay, kailangan mong stop yan para magkaroon ka ng peace. Pero kapag si Lord o church leaders na ang usapan,
pakiramdam mo, distraction sila. Minsan nga, para pakiramdam mo, kaaway na yung church. Pag, di ba, pagka kinokorek ka na, tsaka ginaguide ka na. Pero pag ibang tao naman, especially mga unbeliever nagsasabi sa'yo, naniniwala ka. Ang unfair ko sa church and leaders ko, minsan kay Lord, when someone from the secular ask me to improve. Di ba? Pag yung mga hindi nga mananampalataya, di ba, sinasabihan ka to improve. And then you try your best. Sasabihin mo sa sarili mo, para sa akin naman ito. At saka, may sahod. May promotion. Tataas pa ang grades ko. Pero, when my church illustrates the Bible and state the truth na kailangan kong sundin, ang feeling ko, condemnation. Tama, di ba? Pakiramdam mo, pag church na yung nagsasabi sa'yo, pakiramdam mo, kinokondemn ka na. Next, nakikipagpatentero ako sa jeep at MRT. Wag lang malate sa work and school. Pero sa church, kahit malate, hindi ka pwede sitahin. Kasi sabihin mo, pag sinita ako, aalis ako sa church. Kapag na-hurt ako. Tama ba? Okay lang malate. Pero sa school, di pwede malate. Sa trabaho, hindi. Kasi may bawas sweldo pag late, di ba? Kapag nag-demand ang work at school to make me early as 6 a.m., sabi ng boss mo, okay, kailangan nandito kayo ng 6 o'clock. Okay? Talagang grabe. Ang aga mo doon. Huwag ka lang malate, wag school. Pero pag sinabi ng church, okay, kailangan 7 a.m. nandito kayo kasi sasara natin yung pinto, meron tayong prayer gathering. Sasabihin niya, ang higpit naman. Tama. I can do journaling all day. Long. For grades and salary. Pero pag tinanong ka, sinulat mo ba yung devotion mo? Masyado namang personal tong church na to. Isn't it unfair? Diba? Sabihin mo, hindi naman ako nakakalimot kay Lord kahit hindi ako nagdi-devotion. Hindi naman ako nakakalimot kahit hindi ako nagpe-pray. Hindi naman ako nakakalimot kahit hindi ako nag-church. Narinig nyo na yung sarili nyo na ganon? Na hindi ako nakakalimot. Ito, listen to this very carefully. Pag narinig mo na yung sarili mo na nagsabi ng hindi ka naman nakakalimot kay Lord, kahit hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nag-church, hindi ka na nagdi-devotion, hindi ka na nakaka-fellowship sa mga kapwa-believers, questionable na po yun. You know why? Kasi yung sabi mong hindi ka na nakakalimot kay Lord, pag sinabi mong hindi ka dapat nakakalimot kay Lord, dapat si Lord pa rin ang center ng interest mo. Si Lord pa rin yung center ng time mo. Priority mo pa rin siya. Tama ba? Yun yung sinasabing hindi ako nakakalimot kay Lord. Hindi ka na nga nag-church. Hindi ka na nagpe-pray, nagdi-devotion. Wala ka na sa fellowship ng mga believers. Tapos sabi mo, hindi ka naman nakalimot. Hindi, it's between me and the Lord. Diba? Ano po yon? Justification po yon. Ang ibig sabihin, ang tawag doon. Pero ang tanong, si Lord pa rin ba ang center ng interest mo? Si Lord pa rin ba ang center ng service mo? Kapag sinabing, guard your heart sa church, sabihin, napaka-holy naman itong mga tao na to. Kala mo naman perfect. Di ba? Tapos paulit-ulit kang sasaktan ng mundo. O ito ha, ito, madalas nangyayari to. Pag yung mga dati mong kaibigan, kinakantsawan ka, pastor. Kasi may dala ka ng Bible eh. Diba? Nakikita ka, may dala kang Bible, nag-church ka na, ng mga dati mong kaibigan, tinutukso ka, okay lang. Di ba? Hindi ka napipikon. Pero pag church, kahit konti lang, hindi naman sinasadya, tampo agad. Hindi lang tampo, patay ka sa social media. Ipopost ka na. Tama. Wala kang pinangalanan sa social media, pero halata naman kung sino yung pinatatamaan. Tama, no? Bakit ganun? Bakit pag ibang tao, ang haba-haba ng patience mo, pero pag sa church, tampo ka kaagad? Tignan mo ang katabi mo. Pusong mamon ba yan? Now, tell me,
Unfair ba? Hindi. Ito. Ginagabi ka kung saan-saan. Pero pag sa church, bawal. Youth. Tama ba mga youth? Nakikita ko, grabe. Minsan na, anong oras na yun? Madaling araw na tayo. Nakita kong youth, may palakad-lakad doon sa Rosario. Saan galing to? Buti na lang, tuwid yung lakad eh. Pero pag sa church, bawal ah. Ito. Dress ko sa gala, todo OOTD. Tingnan nyo, tanungin ko kayo. Church, when I was working, especially when I was abroad, no, sabi sa akin yung British yung boss ko eh. Sabi niya sa akin, Patrick, always remember this. Dress makes a man. Dress makes a man. Hindi ko po sinasabi na bumili kayo ng gown. Hindi yun ang sinasabi ko. Ay, ibig ko lang sabihin, i-appropriate naman po natin. Kasi minsan unfair eh. Unfair. Pag-a-attend ka ng party, grabe, mamimili ka pa. Magpapaparlor ka pa. Tama. Aating ka ng dibu, magpapaparlor. Magnininang, magpaparlor. Pero pag sa church, magcha-church, kahit ligo, wala. Tama. Totoo. Kasi si Lord naman, full of grace. Tingnan mo yung cabinet mo. Ang dami mo bang gagandang damit doon. Diba? Okay, tingnan nyo ha. Pag pumasok ka ng mall, pumasok tayong dalawa. Ako ay walang pera pero naka-Amerikana. Ikaw naka-shorts, naka-sando, pero maraming pera. Sinong lalapitan nung nagpapautang ng credit card? Minsan, ulit. Sorry, meron ba dito nag-aalok ng credit card? Sa mall, di ba? Sa mall. Turuan ko kayo ng tip. Sa mall, di ba, ang kulit, siguro mga kalahating kilometro na sinusundan ka, sir, sige na, kuha ka ng credit card. Ang kulit talaga, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Ayaw tumigil eh. Ay, sabi ko, sige, tamang-tama, wala akong trabaho ngayon, kailangan ko ng credit card. Ganon, no? Sabi ko, kailangan kong credit card. Sige, kailangan credit card, wala akong trabaho. Ha? Wala kang trabaho, sir? Oo, wala. Ay, hindi po pwede. Sige na. Sa ngayon sinusundan ko, sige na, bigyan mo akong credit card. Diba? Yun, umalis. Parang nung nasa Vietnam kami just recently. May ganun, sunod na sunod. Sabi sa akin ganun, sir, you want girls? Bar. Totoo, story. Ganun. Tapos, hindi ko siya maintindihan. No? Naisip ko na naman, sabi ko, no, me, only English. No, English. No, kami, English. No, sir, English. Lumayo. Kasi hindi marunong mag-English. So, church, dress ko sa gala, todo, OOTD. Ang sinasabi ko lang naman, appropriate lang natin kasi pagka nga pupunta tayo sa mga party, alam mo ba na every time you meet the Lord during Sundays, that is your divine appointment? Naniniwala ka rin ba kung sino ang ka-appointment mo, yun din ang damit mo? Sige nga, subukan mo ipatawag ka ng presidente ng Pilipinas. Pupunta ka ba na nakasando? Tama. Church, hindi ko sinasabing bumili kayo ng Amerikana o bumili kayo ng gown. Pero marami namang, you can do better than that. Di ba? Tama ba? Hindi to condemnation ha. Tinuturuan ko lang kayo na dapat pagdating kay Lord, give your best. Give your best kasi nagagawa nyo nga sa iba eh. Bakit hindi kay Lord? You know the story of Abraham? Si Abraham, during that time, yung kay Isaac, alam mo ba na hindi naman bago na ang anak ay sinasakripisyo, pinapatay ng mga parents during that time. Yung mga pagans, yung mga pagano, sinasakripisyo nila yung anak nila para sa kanilang Diyos-Diyosan. During the time of Abraham. Okay, that's the story. Now, nung sinabi ni Lord kay Abraham na, okay, Abraham, sacrifice mo si Isaac. Ibig sabihin, kultura na yun during that time. Pero ang gumagawa nun during the time of Abraham, yung mga pagans, yung mga unbelievers, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pinapatay nila yung mga anak nila para isakripisyo sa Diyos-Diyosan nila. Okay, na-gets nyo?
during the time of Abraham. Nung sinabi ng Lord kay Abraham, na okay, sacrifice Isaac. So hindi bago yon. Hindi bago yon, church. Ang ibig sabihin lang nito, marahil sa isip ng Panginoon, kung yun nga, mga hindi mananampalataya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagagawa nila yon, how much more ikaw na sumasamba sa tunay na Diyos? Are you getting that? So ang sinasabi ko, how much more ikaw? Ba't hindi mo kayang ibigay yung best mo na nagagawa mo nga rin sa iba? Tama? Hello? Say amen, church. Yun lang naman yun. Yun lang naman yun. Well, of course, church don't get me wrong. Well, mahal naman tayo ng Lord kahit ano. Nga lang, siyempre, yung minsan, meron namang part tayo na pwede natin gawin at kaya natin gawin. Give lang natin yung best natin kay Lord. Sa grabe naman, yung wag nating, church, wag nating pagpapalitin yung damit na pang-beach sa pang-church. Kasi di ba, grabe, minsan nakakita ko sa ibang church, hindi dito, praise God. Nakakita ko sa beach ba pupunta yun? Kasi parang nakatupis eh. Di ba, that's true. So, bigay lang natin yung best natin kay Lord. Okay? Kaya lang kasi, unfair kasi pag sinita tayo, sabihin, ano ba tong church na to? Grabe naman. Di na nga ako mag-church. Next, kapag ang mundo pinilit ako to improve myself, pero pag ang church na ang nagsasabi, masasabihin niya masyado namang mahigpit, pinipilit ako na magbago, makaalis na nga. Ito, youth, mga cell group members, gumagastos ng napakalaki sa tropa. Totoo ba? Nung nandun pa tayo, wala pa tayo kay Lord, pag nasa tropa tayo, nag-uunahan pa tayo kung sino magpapainom. Tama? Ito na, para gather na, true story. Tingnan mo yung katabi mo, totoo to. Di ba? Pag nandiyan yung tropa nung araw, pare, bili ka na ng mainom. Hindi, ako na. Yeah? Wala tayong pulutan. Ito, pare, sagot ko to. Tama? Mga youth, patawa-tawa kayo ha. Tama. Pero ngayon, unfair naman ako sa church at saka sa leaders ko. Ngayon, nung nasa cell group, saan ka na may cell group? Ang reply, ano pagkain? Tapos nung nasa cell group nga nagtitinginan, church, ano ba naman magdala ka na lang ng 3-in-1? Tama. Nakashare man lang, hello? Nakashare man lang, 3-in-1, dala ka ng Skyflex. 4 ba laman Skyflex? O di 4 kayo dun. Pero unfair, totoo, nung wala pa tayo kay Lord, grabe, unahan pa yan. Nangyayari kasi sa church, kaya ako kinukwento sa inyo. Kung magastos ka na napakalaki sa tropa, pero pagdating kay Lord, wala, talagang wala na ngang, yun batindi doon, wala na ngang dala sa cell group, nag-Sharon Cuneta pa. Diba? Natatawa kayo kasi totoo. Ay, siguro nakaka-relate lang dito yung mga nasa loob ng cell group. Sino ba dito yung wala pa sa cell? Okay. Yung wala pa sa cell, ngayon pa lang, patawarin nyo na. Patawarin nyo na. Okay? Kasi ito yung mga makikita ninyo sa church. Kaya nga sabi natin kanina, loving the church even when it's hard. Kasi this is the reality. Ito yung makikita mo eh. Ito yung makikita mo. At gusto ko lang na huwag kayong ma-discourage. Kasi there's no such thing as perfect members of the body of Christ. Kaya lang, nandyan talaga tayo para nagpipili talaga tayong ma-transform talaga for better. Ayan. So, tumatanggap ka ng kahit anong salita mula sa maling tao. Ayan. Pag ikaw, pumunta ka sa maling tao, humingi ka ng advice, mali rin ang ma-advise sa'yo. Tama? Pero pagka sinasabihan ka na ng leader mo o ng salita na ng Diyos, ayaw mo ng correction. So it's unfair. Okay. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Pakisabi nga po, moral excellence. Okay. And moral excellence with knowledge. Alam nyo,
sa pagre-research ko, yung palang word na excellence, ang ibig sabihin nito is honor. Diba? Now, ang tanong, ano ang excellent mo? Saan ka excellent? Pastor, excellent ako sa TikTok. So just to remind myself if I am unfair to the church. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Di ba? Kailangan pala nare-remind natin yung sarili natin. Nare-remind natin yung sarili natin na nagiging unfair ba ako sa church? Kasi sa iba kasi nagagawa ko. Bakit? Nagiging unfair ba ako sa family ko? Pero bakit pag sa ibang tao, iba ako? Bakit sa pamilya ko, iba ako? Di ba dapat? Dapat mas mabuti tayo sa pamilya natin because we are family, we are church. So, I need to remind myself if I'm unfair to the church. Kasi if I'm unfair to myself or if I'm unfair to the church, ibig sabihin nun, unfair din ako sa sarili ko. So, hindi pala ito about sa church. Ito ay about sa akin. At ang pagkaunawa ko sa pag-ibig ng Panginoon. Papaano naman yung relationship natin kay Lord? Diba? Ayun nga, sabi natin kanina, really it's hard to love the church kasi minsan may mga tao talaga na ayaw mo makita. Diba? May mga tao talaga na kumukulo yung dugo mo kasi nga hindi naman ito perfectong church. Diba? Sabi nga, ito ay parang ospital, lugar ng mga taong may sakit. Diba? Pero sabi ko nga, paano naman yung relationship mo kay Lord? Meron ka din namang relationship kay Lord. Kung yung tao na yon nagkaroon kayo ng misunderstanding, paano naman kay Lord? Sana hindi madamay si Lord. Diba? Kasi iba naman yung relationship natin kay Lord. Paano naman yung covenant natin kay Lord? Diba? Nasabi natin, Lord, sige, walang iwanan. Ano ang sabi ng greatest commandment in Mark chapter 12, verse 30 to 31? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ibig sabihin lang nito, church, is loving God, loving people. Talagang command talaga sa atin ng Panginoong Hesukristo talaga, na talaga tayo magmamahalan tayo in spite of mga differences natin. Ganun naman talaga, di ba? Kahit nga sa loob ng tahanan natin, hindi naman talaga tayo pare-pareho. Pero siyempre, kailangan pa rin tayo magmahalan. So sabi ko nga sa inyo kanina, I realize hindi naman pala ito dahil sa church. Kasi the church never demanded me. Never akong pinilit ni Lord. Ang unfair ko nga sa church Ang unfair ko sa leaders ko. Ang unfair ko kay Lord. Pero they never condemn me. Di ba? Meron bang nag-condemn sa inyo? Meron bang nag-judge sa inyo? Wala naman. Actually, kahit nga ganito, pasablay tayo, mahal pa rin tayo ng church. Tama? Mahal pa rin tayo. Kahit na nga meron tayo mga nagagawang mga mistakes, mahal pa rin tayo ng church. As a response, I want to be better. I cannot do it without the Holy Spirit and the community in the middle. Hindi lamang church talaga, hindi lamang talaga, syempre nandyan ang Panginoon, pero we need one another. No such thing as Christian is an island. Wala talaga. Kailangan kita, kailangan mo talaga ako. Kailangan talaga natin. So ano pa ang kailangan natin? I want a renewed heart. Gusto ko ring bigyan ng bigat ang service ko kay Lord kasi nga I realize na naging unfair ako sa church. Of course, not for a pressure but for a compelled heart. Yun yung kailangan ko. Kaya sabi ko nga, Lord, help me. I know, yayakapin mo ako ulit, but this time, let me be pure and genuine. So, looking back, dun sa mga letters ni Paul, we can learn ways, or 4 ways, to grow in our love for the church even when it's hard. Okay, bigyan ko kayo ng very quick 4 lang na mga paraan. Kanina practical things na sabi natin, dito nakikita natin kung paano tayo naging unfair sa church. Ngayon naman, tingnan naman natin ngayon, according sa mga letters ni Paul, paano natin matututunan, madedevelop yung 4 ways to grow our love for the church even when it's hard. Okay, number 1, kailangan kasi mga kapatid, we see the church as the company of the redeemed. Ang ibig sabihin kasi nito is, kailangan makita natin ang church. Makita natin ang bawat isa na ito ay
mga tao na hindi naman perpekto. Okay, so the same Paul who experienced disappointment and betrayal in the church is the one who calls the church beloved. Di ba? Nakaranas siya ng disappointments. Sino bang hindi sa atin nakaranas ng disappointments? Nakaranas siya ng betrayal, pero tinawag niya pa rin ang church na beloved. Many times actually. Tinatawag niya sila na mga kapatid. Paulit-ulit na pinapaalala ni Paul sa kanila ang katotohanan na sila ang mga taong tinubos ng Diyos. Kaya gusto ko rin po kayong i-remind today na tayo ang mga taong tinubos ng Panginoon, di ba? Hindi tayo naghahanap ng perfect church, ngunit naghahanap tayo ng perfectong Diyos na tutubos sa atin. People who are bought by God despite its flaws. The church remains a community of people loved and saved by God. So this truth could motivate us to see our fellow Christians beyond their faults. Para makita mo na ikaw ay kaanib ng body of Christ ng mga taong tinubos ng Panginoon. Pag ginawa mo yan, mamomotivate ka na mas lalo mong mahalin ang kapwa mo kahit ano pa man yung kanilang mga pagkukulang. Amen ba? Number 2, paano mo matutunan mamahalin ng church? Well, show up. Alam mo ba yung pag-attend mo sa church o yung church attendance mo ay napakahalaga? It is essential. It is essential for our relationship with God and to our spiritual growth. Dito, to show up, ito rin ay nagpapakita ng pagmamahal natin sa church. Tama ba? Siyempre, when you come to church, where you belong, ipinapakita mo yung pagmamahal mo sa church. Alam mo ba na si Paul kahit nasa kulungan, nandun pa rin yung kagustuhan niyang makasama sila ng personal? Yan, nandiyan po yung mga scriptures, Romans chapter 1, yan, Romans 15, 1 Corinthians 16, nandiyan po yung mga scriptures na dito pinakita ni Paul yung longingness niya. Diba kahit nasa kulungan siya, gusto niya pa rin maka-fellowship yung church. So, hindi lang basta iniutos na tayo ay magkita-kita ng madalas. Pinakita rin ni Paul na ang pagkikita-kita ay paraan para ma-encourage ang bawat isa. Ma-encourage natin ang sarili natin na mas mahalin ang mga kapatid natin kay Kristo. In Hebrews chapter 10 verse 25 says, not giving up meeting together. Di ba? Yan ang bilin sa atin eh. Forgetting not the fellowship as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day is approaching. So yun ang kahalagahan, mga kapatid, that when you show up, na-encourage natin ang bawat isa. Di ba? Nagpapalakasan tayo. Sabi dito, hanggang sa tawagin na tayo ng langit. Or ano man ang mauna, kung bumalik man ng Panginoon, huwag natin kakaligtaan na tayo dapat ay madalas na nagkikita-kita para nagpapalakasan tayo. Are you getting that? So, show up. Show up. Importante. Ako, church as a pastor, especially, not some, more of you, alam ko na eh. Alam ko na yung upuan mo every Sunday. Pagka wala ka dyan, syempre nalulungkot ako. Alam ko kung sino nakaupo doon sa upuan na yon. Pero pag nakita ko naman na filled yung upuan na yon, syempre sobrang saya ko. You know why? Hindi lang ako masaya kasi encourage ako. And how much more do you think na hindi lang si pastor ang na-encourage mo, pati yung mga tao na sa paligid mo, sila po ay na-encourage mo. Amen? Na-encourage mo sila, nakikita ka nila na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon, nagwo-worship sa Panginoon. So, na-encourage po tayo, ang bawat isa. Yun yung ibig sabihin na huwag niyong kakaligtaan, yung pagtitipon-tipon. Diba? Show up. Okay? Now, next is invest. Kasi alam niyo po ba na hindi lang naman sa salita makikita ang pagmamahal. At malasakit ni Apostle Paul sa church, kundi sa actions din. He worked tirelessly for them. Tingnan niyo kung ano yung ininvest ni Apostle Paul, di ba? Nag-invest talaga siya ng effort. He served. Di ba? He served God. He served one another. Okay, sabi sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Hindi naman ako ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Ngayong umaga kaya tayo nagising dahil ito sa grace ng Lord. Amen.
The reason why we're still standing because of the grace of God. Sabi ni Paul, I'm not what I am, but just because of the grace of God in me. And His grace to me was not without effect. Tingnan nyo ha. Sabi di ba, lagi mong bukang bibig, grace ng Lord, grace ng Lord. Pero ano bang epekto sa iyo ng grace ng Lord? Dapat yan ang effect sa iyo ng grace ng Lord. Church, you invest. You invest your time. Di ba sabi nga, may 3 bagay na pwede natin invest kay Lord. 3 T's. Di ba? Time, talent, and treasure. Sabi dito, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No! I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God, that was with me. Talagang biyaya lang talaga ng Panginoon, mga kapatid. It's not about us. It's all about the Lord. Tama? It's all about God. It's all about God. Kaya nga sabi kanina, I will praise the Lord at all times. Kasi meron talagang dahilan talaga para pasalamatan natin ang Panginoon. Because it's not about you, it's not about me. It's all about God's grace. Pero dapat yung grace na yon, may effect sa iyo yun. Dapat yung effect sa iyo ng grace, you invest. You invest your time, you invest your talent, you even invest your treasure for God's glory. Okay, ano pa yung mga investment ni Paul? He prayed day and night. 1 Corinthians 3:10, by the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder and someone else building on it. But each one should build with care. Yun yung prayer. Madalas po siya nananalangin para sa church. Kayo po ba, pinagpipray niyo po ba ang church? Pray for one another. Pray for your pastor. Pray for your leaders. Diba? Pray for brothers and sisters. Pray for one another. Hindi lang yon. Ito pa yung investment ni Paul. Handa siyang maging handog para lamang sa pananampalataya sa iglesia. Sabi ng Philippians 2:17, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. Handa talaga siya mag-sacrifice. Diba? Talagang mga kapatid, yung relasyon talaga, naniniwala ba kayo sa isang relasyon meron talagang sacrifice? No, meron, no? So, church, pilitin natin na talagang gawin natin yung pwede natin at kaya natin gawin para sa church. Isa sa investment niya, alam niyo ba, hindi siya umiiwas sa mga kapatid. Hindi siya nagtatago. Instead, kahit malayo siya, he willingly experienced daily pressure because of his anxiety for all the churches. Nasa kulungan na siya, nasa malayong lugar na siya, ang iniisip niya pa, church. Sabi sa 2 Corinthians 11:28, besides everything else, I face daily pressure of my concern. Yun ang dapat, mga kapatid. That's the key word. Dapat talaga meron talaga tayong concern sa church. Diba? May concern tayo sa church. Wag naman yung para tayong pumunta sa airport. Diba? Punta ka sa airport, ang concern lang natin is bumiyahe. Diba? Kasi member tayo ng body of Christ. Dapat, yun, di ba, narinig niyo to sa dating preaching, di ba? Pagkatapos ng service, ano ba naman pwede ka ba naman makipagkwentuhan sandali sa mga kapatiran? Hindi yun, lagi ka nagmamadali umuwi. Kasi, minsan mo nga lang makita yung mga yan eh. Di ba? Hello? Okay, tanong kita, yung nasa likod mo, kilala mo ba? Nakakita ka ba pamilyang hindi ka kilala? Hindi mo kilala, no? Yung VIP. Hindi kilala. Alam mo ibig sabihin ng VIP? VIP, yung kayo, yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo, sa harap, sa likod, VIP yan. Alam mo VIP? Very important, pansinin. Pansinin mo naman. Hello? Hindi mo pinapansin. 3 taon na kayo magkatabi yan, hindi mo nga pangalan eh. Meron bang pamilyang hindi magkilala? So, tinan mo sabi ni Paul, di ba? Pressure nga ako sa concern ko for all the churches. Dapat po meron tayong concern sa bawat isa. Di ba? So, nag-aalala siya para sa kanila. So, we show our genuine love for the body of Christ by investing in it, just like Paul did. Maaari nating ibigay ang ating oras. Minsan nga, di ba,
kahit yung ating finances, di ba? Siyempre, we give our tithes and offering and pledges kasi concerned tayo para sa church. Concerned tayo para sa advancement ng kingdom ng Panginoon. So yung ating tithes, yung ating giving, yung ating offering, yan po ay ginagamit natin para mapalaganap ang gawain ng Panginoon. Para makasave pa tayo ng maraming mga tao. Magamit yung ating treasure, ang ating finances. Amen? Ganun po talaga. Kailangan talaga meron tayong concern. Di ba? Minsan yung ating mga material blessings, yung ating paglilingkod para sa mga kapatid natin kay Kristo. So mag-i-invest po talaga tayo. Time, talent, kung ikaw may talent para dito sa ministry, kung ang talent mo ay sumayaw, huwag mong piliting kumanta. Doon ka sa dancing ministry pumasok. Amen. Hello? Yan. So, invest. Kanina, ano yung number 1? Para ma-improve natin yung pag-ibig natin sa church. Ulitin natin nga. Ano yung number 1? See the church as the company of the redeemed. Next is show up. Show up. Alam mo, kapatid, tuwing nakikita kita, grabe, para ako nakakita ng anghel na bumaba. Na-encourage kasi ako. Alam mo, sa totoo lang yung joy ko, alam ko hindi lang sabi ko, Lord, kaya lang ba ako ganito yung joy ko kasi pastor ako? Siguro kung di ba ako pastor, matutuwa din ako. Well, yes, of course. Matuwa tayo pag nakikita-kita tayo kasi na-encourage tayo eh. Di ba, na-influence tayo. Okay, show up and then invest. Ganun po talaga. If you're concerned sa church, mag-i-invest ka talaga. Marami dito, mga tither, marami dito mga giver, marami dito mga nagpe-pledge para sa gawain ng Panginoon. And by the way, yung binibigay nyo, ako po, nagtatites din ako, nagbibigay din ako, hindi sa akin pumupunta yung mga giving nyo, ha? Hello? Nag-i-invest din po ako, nag-i-invest din ako ng time ko, nag-i-invest din ako ng talent ko, nag-i-invest din ako ng treasure ko kasi lahat naman yung galing sa Panginoon. Wala namang galing sa akin doon. Pero the more that I give, alam ko, imumultiply ng Panginoon yun. Alam niyo ba, every time nagbibigay ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, thank you, meron akong pambigay. Kasi alam ko, ha-harvest ako dyan. Amen. Thank you, kasi kung hindi ako nakapagbigay, hindi ako binless. Tama ba? So invest. And lastly, of course, give thanks. Lagi yung alam niyo ba, grabe, ako, siguro sabi ko sa inyo, kanya-kanya tayo ng kung paano yung relationship natin sa Lord natin ini-impress. O, di ba? O ini-express. Grabe ako, talagang pasasalamat ko talaga sa Panginoon. Isa sa mga mapapansin nating madalas sa mga sulat ni Apostle Paul, yung thanksgiving niya sa mga churches. In almost all his letters, he gives thanks to God for the congregation to which he writes. Yung Romans chapter 1 verse 8. Sabi dito, first, I thank my God through Jesus Christ for all of you. Okay, ganun din po ako, nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat. Kasi alam ko naman, hindi ka naman dinala lang ng church, ng Lord dito, just for nothing. Diba? Meron talagang purpose ang Lord, kaya ka nandito sa church. Because your faith is being reported all over the world. Kita mo, nagpapasalamat talaga si Paul kasi nakita niya, nagmamature talaga yung mga tao. Pinagpapasalamat niya na ang tanyag na pananampalataya ng mga Kristiyano noong unang panahon, nung time niya. So nandyan yung mga scriptures, yan, i-post ko na lang. Andiyan yung mga scriptures in 1 Corinthians chapter 1, everything, yan, isulat nyo na lang po, basahin nyo. Yan kasi sa letter, kasi ito ni Paul, yung kanyang mga Thanksgiving letter for other Christians, okay? So despite, listen despite ng lahat ng kapintasang meron ang isang church, nakahanap pa rin si Paul ng something beautiful about it na maaari niyang ipagpasalamat sa Diyos. Yun yung lagi niyong naririnig sa akin. Find beauty sa bawat situations. Because all things work together for good to those who love the Lord. Ano man ang kalagayan mo ngayon pag anak ka ng Diyos, lahat yan ay may kinalaman sa magandang plano ng Diyos sa iyo. Madalas niyang paunahin at punahin at ituwid ang mga pagkakamali ng mga churches, pero mas madalas din siyang nagpapasalamat sa Diyos para sa kanila. Di ba? Pag binasa mo yung mga letters ni Paul, talagang grabe rin siya talagang mag-correct.
Kasi grabe, siguro tigas din ang ulo ng mga tao nung araw, no? Pero ganun pa man, madalas pa rin siya magpasalamat sa Panginoon para sa kanila. Tinuturuan niya tayo habang patuloy nagpapasalamat sa Diyos para sa mga kapatiran natin, makahanap at tiyak na makakahanap pa rin tayo ng mga dahilan para mahalin sila. So, church, in every churches has its own imperfections and still being perfected. Yet, the Bible tells us that it's still beautiful. Wow, tingnan nyo ha. Gusto kong matutunan natin mga kapatid, kahit na despite of imperfections, hanapan pa rin natin ng beauty yung ating relationship. Marami pa rin tayong bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon para sa kapatiran, sa church. Kasi alam nyo ba, ito sa church to, applicable to sa church, applicable ito sa loob ng tahanan. Applicable ito basta where there are 2 or 3 who gathers in the name of Jesus. Applicable ito. Psalms 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people, church, taas ang kamay ng God's people. Amen. When God's people live together in unity. Amen. May pagpapala talaga pag may pagkakaisa. Amen. Ganon din, di ba, sa relationship, sa tahanan, pag nagkakaisa kayo, binibless ng Lord. Kaya ayaw ng Lord nung pagkakawatak-watak. Yung division, ayaw niya yun. Kasi gusto niya may unity sa loob ng church, sa loob ng tahanan. Amen. Kaya, church, para mahalin mo ang kapwa mo, tingnan mo na lang na itong tao na to talaga hindi perfect kagaya mo. Ikaw din naman ganun eh. Di ba? Minsan, madali kang masaktan, pero hindi mo nare-realize, ikaw din naman nakakasakit. Tingnan mo na lang na ang church ay lugar ng mga taong hindi perpekto na naghahanap ng perpektong Diyos. And then, show up. Show up, church. Pag sinabi ng church na, meron tayong service next Sunday, meron tayong gawain na ganito, show up kasi forgetting not the fellowship, nakaka-encourage ka. For the last time, tingnan mo yung katabi mo, na-encourage ka ba? Na-encourage ka ba sa presence niya? Amen? Diba? O, sabi mo, ayoko na makita ito ulit. Kumukulo dugo ko dito. Patawarin mo na. Amen? Sabi mo nga, patawarin mo na. Show up and invest. Invest. Invest mo yung time mo. Diba? Invest mo yung time mo. Invest mo yung talent mo kung meron kang talent. And then invest your treasure for the advancement of God's kingdom. For the glory of God. And give thanks. Alam nyo ba, ang taong marunong magpasalamat, minumultiply ng Lord. Totoo yun. Grabe. In the wilderness, sabi ni Jesus, may dala ba kayong pagkain? Meron po 2 isda, 3 tinapay. O, kung 3 tinapay, 2 isda, whatever. Pero libo-libo yung tao. Libo-libo yung tao. Sabi ni Jesus, sige, bigyan niyo sa akin yung isda at yung tinapay. Ano ginawa ni Jesus? Hinawakan niya yung tinapay at yung isda. Tinaas niya sa Ama at nagpasalamat siya. Ano ang resulta? Nagmultiply. Napakain yung 1,000,000 na tao na nandoon, o 1,000 tao, 5,000 tao, 4,000 tao pinakain just for that few fishes and bread. Kapatid, huwag mong kakalimutang magpasalamat. Magpasalamat ka. Laging magpasalamat sa Panginoon para i-multiply ka. Amen? At ganun din, ipagpasalamat mo rin that you belong to this church. Magpasalamat ka dahil meron kang church na kung saan nandyan nagmamahal sa'yo. Amen ba yon? Kaya sabi ni Jesus,
bago siya umalis, and this is my command, love one another. Tayo po tayo lahat. Third song. Grabe, no? Talagang napakabuti talaga ng Panginoon. Kahit na nga, pasaway tayo, kahit na nga, imperfections natin, pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, diba? That whosoever believes shall not perish but have everlasting life. Talagang, ang Panginoon talaga, ang Diyos talaga, He is a lover. Diba? Hindi niya tiningnan kung sino ka, hindi niya tiningnan kung ano ka. Diba? Basta, mahal ka niya because God is love. At kayo din tinuturo sa atin ng Panginoon. Church, magmahalan tayo. Kasi whether you like it or not, hanggang langit magkikita tayo at magkakasama tayo. Di ba? So, love the church even when it's hard. It's true. It's true. Di ba? Naalala nyo, sabi ko sa inyo dati, di ba? Sa totoo lang, church, hindi kayo madali mahalin. Pero but by the grace of God. Di ba? Ako rin, di ba? Hindi rin ako madali mahalin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos na meron kayo, natututunan nyo akong mahalin. Ganon din ako sa inyo. By the grace of God. Amen. Kaya magmahalan tayo.